Yung lecture 15 ng ES11 ay tungkol sa mass moment of inertia. Sa problem na to, meron kang thin plate. Tapos pinapahanap daw yung mass moment of inertia ng thin plate with respect to the x-axis. Given ka din na yung density niya ay 7,850 kilograms per cubic meters at yung thickness niya na equal sa 0.004 meters o kaya 4 millimeters. So, ang approach sa problem na to, kung thin plate kasi siya, kailangan nyo lang alalahanin yung equation na ito, na yung I ng area is equal, o kaya yung moment, o kaya ito pala, yung mass moment of inertia ng isang mass ay equal lang sa area moment of inertia times yung density niya times yung thickness. So, Im is equal to rho t times Ia. So, dito kasi applicable lang to sa thin plate. So, thin plate siya kaya pwede na lang natin kunin yung area moment of inertia niya, i-multiply sa density at sa thickness para makuha yung mismong mass moment of inertia. Isa pang kailangan yung alalahanin na relationship ay kapag perpendicular naman yung figure sa axis. Kunyari, sa semicircle na to, perpendicular siya sa x-axis, paano mo kukunin yung kanyang area moment of inertia? So, pag gaganon, pag perpendicular siya at hindi makuha yung area moment of inertia, ang gagawin lang is yung Ix o kaya yung area moment of inertia niya along x-axis ay equal lang sa area moment of inertia niya along the y-axis plus yung area moment of inertia niya along the z-axis. So, kunyari, nag-work lang to kung yung figure mo ay perpendicular sa axis na kung saan ka area moment. So, ganun. Try natin simulan na. So, una, sabi nga natin na density times thickness times yung area moment of inertia, yun yung magiging mass moment of inertia. So, kunin natin, split natin into shapes lahat ng figures na to. So, ano ulit magiging equation natin? Im is equal to rho or summation ng rho t I a. O kaya, dahil nga constant lang yung density at saka yung thickness, pwede natin gawin na ilabas na lang yung density, tsaka yung rho at t. Rho times t times summation ng area moment of inertia. So, simula tayo. Itong rectangle na to, ano yung kanyang area moment of inertia with respect to the x-axis? So, makikita natin na nagpa-pass through siya sa centroid ng figure, sa centroid ng, yung x-axis ay nagpa-pass sa centroid ng rectangle na to. So, ang magiging equation niya ay, ano ulit yung rho 7,850 times yung thickness na 0.004 times yung area moment ng rectangular plate na to, which is 1/12 times 0.2 dahil nga 200 millimeters to o kaya 0.2 meters. 0.2 times 0.16 cube. Tapos naman, yun kasi yung 112, 0.2, 0.16 cube, yun yung 112 BH cube. Kasi nga B, tapos ito yung H, kung x-axis yung tinitingnan mo. Area moment lang. So, walang bagong concept dito. Next naman, meron tayong yung semicircular plate, kung saan kailangan na nga natin, as mentioned earlier, na i-add yung area moment niya along y at yung area moment niya along z axis. So, same lang, yung area moment niya along those two axes, ang mangyari, plus pi over 8 r to the fourth. So, ano yung radius niya? 0.08. Kasi 80 millimeters to the fourth. Yun yung kanyang IY. Sa IZ naman, same lang din. Kasi symmetric naman siya sa Y at sa Z axis. So, plus isa pang pi over 8, 0.08 to the fourth.
Next naman, meron tayong hollow circle dito sa gitna. So, ang mangyayari dyan, minus. Kasi negative yung area. Minus pi over 4, r to the 4th. So, ano ba yung r niya? 0.05 to the 4th. So, ayun. Para lang makuha yung moment of inertia ng thin plate, pag thin plate yung gagamitin, merong shortcut na Im is equal to Ia times rho times T. So, pagka ito ay sinimplify nyo, ang makukuha nyong sagot ay Ix ay moment of inertia, mass moment ng inertia along x ay equal sa 3 times 10 to the negative 3 kilogram meter squared. So, kilogram meter squared yung units ng mass moment of inertia.